Samahan niyo po ako sa aklat po ng Hebreo. Hebrews chapter 2. Change muna po ako. Pasko sa Wednesday, kaya change topic muna ako sandali. Hebrews chapter 2, at babasahin po natin ang verse 9. Hebrews chapter 2, verse 9. But we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Manalangin po tayo. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. At sa aming pong pagtunghay ng inyong mga salita, gabay ay aming pong hiling at tulong, patnubayan po ang inyong abang lingkod sa pangangaral ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Papalit muna po ako ng topic ngayon lang. Alam ko, narinig na po ng marami ang aklat ng Hebrews at ang Hebrews chapter 2. Kung na-preach ko po to last year, pagpasensyahan nyo na. Para sa akin, napapanahon lang po siya. Why should I? Bakit kailangan ko at gusto kong ituro ay pangaral ang aklat po ng Hebreo? Pag dumarating po kasi yung Kapaskuhan, we celebrate Christmas ng marami, o nagsiselebrate ang Christmas ng marami. And then we tend to change the highlights kung bakit tayo merong celebration of Christmas. Hindi kompletong Christmas pag walang Christmas lights. Hindi kompletong Christmas kapag walang Christmas tree. O hindi kompletong Christmas kung walang poinsettia. Hindi kompleto ang Christmas kapag walang regalo sa ilalim ng Christmas tree. Hindi kompleto ang Christmas kapag walang bigayan or exchange gift. Merong mga bagay na tama, merong mga bagay na hindi. Pag Christmas, it is the birthday of Jesus Christ. Lagi po nating alalahanin po yon. Birthday ni Jesus Christ, pero tayo nagpapalitan ng regalo. Para naman nakakaasar yun eh. Alam mo yun, nagbe-birthday ka, yung bisita mo nagpalitan ng regalo. Masaya ba yun para sa'yo? Parang unfair, ano? Unfair. Tapos mag-aaway yung nagpapalitan ng regalo. I expect 300 ang amount at binigay ko ay mga 500 ang amount. Tapos ang ibinigay sa akin ay suklay. Siguro na nakaka-relate siya, medyo matatanda na pagka-exchange gift panahon ng Christmas. Picture frame, bimpo at saka suklay ang pangunahing regalo sa exchange gift. And therefore, be patient. Anyway, hindi naman kasi ikaw nag-birthday, is the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ was born physically 2,000 years ago, at siya ay 2,000 years old na po siya ngayon. And then we treat him still as a baby, na parang baby pa rin siya, nakabalot sa lampin at nandun sa sabsapan. Pag ba kayo magbe-birthday, gusto nyo ba yearly, yung lampin ninyo ang highlights ng inyong birthday? Nakalampin ka lagi. Minsan ayaw natin. Okay. But it's the way to celebrate. Mababait ang tao pag panahon ng Kapaskuhan. Maraming nagbibigay. At wala yatang masyadong away sa kalsada ng mga driver na pasaway because it is Christmas. Ay isa pong pinakamagandang parte po yun.
Pero bakit ba kasi? Bakit ba dumating si Jesus Christ sa balat ng lupa? Ano yung kanyang gagawin? Ano po, bakit? Alam niyo yun? Ang pagdating ba ni Jesus Christ ay para lang tayo magbigayan ng regalo, para tayo mag-exchange gift. Dapat merong minimum amount kasi pag bumaba doon mag-aaway yung mga nag-exchange gift. Ito ba ay bigayan lang? Yan ba yung kanyang idea? Ito ba ay panahon ng kasiyahan? By the way, ang panahon po na to ay December 16. Hindi po yan panahon talaga ng simbang gabi. Marami na pong nag-adapt, pati mga born again may simbang gabi. Para ma-prove nila na simbang gabi sila, they have to do it ng gabi. Bakit yung umaga, pastor, simbang gabi pa rin ang tawag? Huwag po kayo masyadong brutal. Kapag yung anak nyo nagising ng alas 4 ng umaga, pinapatulog nyo siya ulit. Ito ang line ninyo. Anak, matulog ka pa, gabi pa. You don't call sabihin sa bata na tulog ka pa anak, umaga na. Okay naman. Pinapatulog mo siya, madilim pa kasi gabi. Kasi ginagawa po nila simbang gabi. Kasi magtatrabaho yung mga farmers pag sikat ng araw. Kaya madaling araw po talaga ang simbang gabi noong unang panahon. Pero ito po ay panahon ng Saturnalia, pag-celebrate at walang taros na pagsasaya. Yun po talagang definition po ng December 16. At matatapos po yan ng January 6 at ginawa naman siyang Three Kings. But anyway, bakit pa kasi dumating si Jesus Christ? Ito po yung pag-uusapan natin. Reasons for the humiliation of Jesus. Reasons for the humiliation of Jesus. Para sa simple pong pananalita, mga dahilan kung bakit nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo. Bakit ba siya nagpakumbaba? Ito po yung mga dahilan. Meron pa pong maraming dahilan na pwedeng pagkuhanan. Kaya lang nakatuon po ang aking pangangaral sa aklat ng Hebreo chapter 2, verse 5 to 18. Kaya dito ko lang po kukuhanin ang mga punto. Kung meron pa po kayong mahanap, which meron talaga, sa ibang panahon na po yan. Pero sa ngayon, ito po yung ating tatalakayin. Sa verse 5 ng Hebrews chapter 2 hanggang verse 9, to be our substitute. Verse 5 to 9, to be our substitute. Verse 10, to be our author of salvation. Verse 10, to be our author of salvation. Verse 11, to be our sanctifier. To be our sanctifier. Sa verse 11 din hanggang verse 13, to be our brother. To be our brother. In verse 14 hanggang verse 15, to be our conqueror. To be our conqueror. And then in verse 16 hanggang verse 18, to be our perpetual help or perpetual succor. Okay, verse 16 to verse 18, to be our perpetual succor. Papaliwanag ko po mamaya isa-isa ang mga linya. Pero bago po natin tunghayan ang aklat ng Hebreo, bakit ito nasulat? Hindi po sinusulat ang mga libro ng Biblia basta lang na naisipan ng writer na magsusulat siya ng libro. Gagawa sila ng kasaysayan. Kaya kamukha ng isang pamilya, sa sobrang tuwa nila sa pag-akay ng mga magulang nila sa pananampalataya, naisipan po nila na ilathala sa libro ang talambuhay po nila. Inilathala po yun. Hindi po ito isang bagay na napag-iisipan lang. Gawin lang natin to, gumawa tayo ng ganito. Isinulat po ang aklat ng Hebreo kasi yung mga sinusulatan ng mga Hudyo rito ay nakakaranas sila ng matinding pagsubok. Sa sobrang bigat po ng pagsubok nila, hindi ko alam kung
kung pwede nating ihalin tulad yung buhay po natin dito, kung ano po yung kanilang dinanas. Ganito kasi ang kanilang dinaranas sa Hebrews 10, verse 32. Okay, ganito yung nakalagay sa Hebrews 10, verse 32. But recall the former days, when after you were enlightened, you endured a hard struggle with suffering. Ito yung kanilang mga nararanasan nung sila ay nagkaroon po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun na yung naging kalagayan. Ganito po yung pagkakalagay sa Tagalog. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig. Verse 33 ng chapter 10 ng Hebrews. Kung minsan kayo'y inaalipusta at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot na kung kayo'y agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang dakilang gantimpala. Ito po yung meron doon sa mga Hebreyo. Marami sa kanila gusto nang lisanin ang pananampalataya. Bakit? Isipin naman ninyo, inagawan sila ng mga properties. Pina-persecute, inuusig, pinahihirapan. Kapag ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung ano-ano sinasabi, siraulo ka, baliw ka, burn against, tinalikdan mo ang pananampalataya, etc., etc. Ngayon, ang gustong gawin po ng writer ng Hebrews ay encourage sila o i-exhort sila na sila ay manatili sa kanilang pananampalataya, na sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, gusto nilang balikan yung kanilang pagiging pananampalataya sa Judaism. Ang sinasabi ng writer ng Hebrews, mas dakila ang ating Panginoong Jesucristo sa alinmang mga bagay. Kaya kung babalikan niyo po yung Hebrews 1, ang Hebrews 1 at Hebrews 2 ay magkasama po sa kanyang paksa. Kaya ang paksa po ng Hebrews chapter 1 at Hebrews chapter 2, ang ating Panginoong Jesucristo ay higit na dakila sa mga anghel. Higit na dakila ang ating Panginoong Jesucristo, higit sa mga anghel. Isa sa mga pinag-iisipan ng mga tao is, kung ang Panginoong Jesucristo ay higit na dakila kesa sa mga anghel, bakit siya tao? O bakit siya nagkatawang tao? Ibig sabihin, mas mababa ang kanyang lagay kesa sa mga tao. Dahil dito, minabuti ng manunulat ng aklat ng Hebreyo na isulat ang kadahilanan bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao at samantala sa kanyang paggampan nito, higit pa rin siyang dakila sa mga anghel. Ito tingnan na po natin. Ito po yung kanyang dahilan. Ang Hebrews 2 verse 5, kung titingnan natin, ganito po yung nakalathala. Sabi niya, for it was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. Hindi sa mga anghel pinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang nilikha. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Anong issue? Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na nahihirapan po ako sa verse 5 hanggang verse 8. Paano ko siya ilalagay? Iko-connecta sa istorya. Kaya lang linagay po siya ng manunulat ng Hebreyo na minabuti niya na ilagay. Ang pinagtatalunan po dito ay ang verse 6. Ang verse 5 ay madali pa po siyang ipaliwanag. Ang verse 6 ay medyo mahirap ng kakaunti. Basahin na rin po natin ang verse 6. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan.
Ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin? O anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahoy siya'y pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. What make it difficult? Yung nagpapahirap po sa talata ay yung ikalawang linya po nung kinuha nila sa aklat po ng awit. Yung kinuha nilang linya sa aklat ng awit ay galing sa awit kabanatang 8. Kaya yung verse 6 na yan, makikita nyo po doon sa Psalm chapter 8. Ang issue is the Son of Man that you care for Him. Ito daw, ayon sa ibang mga komentarista, yan daw ay patungkol sa anak ng tao na si Jesus Christ. Mahirap po siyang patunayan that is Jesus Christ o ang Panginoong Jesucristo. Simple lang ang pagkakalagay ng paghango. Ganito ang sinasabi po ng writer ng Hebrews. Bakit niya kinuha yan? Ano ba ang tao? Bakit mo siya pinahalagahan? Ang ideya na pinagmumulan po ng writer ng Hebrews na ipinailalim sa tao ang lahat ng bagay, yun po yung sinabi ng Diyos sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 27. Na kung saan ang sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 27 ay bibigyan siya ng otoridad sa lahat ng bagay sa sansinukob. Alin mga bagay? Mga hayop, mga halaman, ang mamamahala ay ang tao. Ni minsan, hindi binigyan ng Diyos ng pamamahala ang anghel sa sansinukob. Ang sinasabi ngayon ni David sa aklat po ng awit, ano ba ang meron sa tao? Bakit mo siya pinahalagahan? Simple lang po yung sagot. Wala. Kaya gano'n na lang po yung tugon ng writer ng Hebrews. Ganyan na lang yung kanya sinasabi. Kahit na kinuha niya to dun sa aklat po ng awit. Sabi niya, what is man that you are mindful of him? Or the son of man that you care for him? Anong meron sa tao? Bakit niya pinahalagahan ng Diyos? Actually, wala eh. Ito yung sinasabi ng manunulat ng Hebreo, na ang Panginoong Jesucristo ay magkakatawang tao dahil papahalagahan at pinapahalagahan ng Diyos ang tao kahit wala siyang halaga. Hindi ko alam kung nakakaranas kayo ng mga ganon sa bahay po ninyo. Pagka Pilipino, memes kasi ito sa Facebook, pagpasensya nyo na po. Hindi ko alam kung tama. Kapag ka daw yung foreigner nakapag-asawa ng Pilipino, yung cabinet nila sa kusina punong-puno ng plastic. Hindi tinatapon yung plastic. Hindi ko alam kung tama yon. Kasi pagbabalutan pa niya ng ibang bagay yon, ng basura. Hindi ko alam kung nag-iipon kayo ng plastic. Ako nag-iipon ako ng plastic. Hindi para ipunin ko po kasi pantapon ko ng basura yon. Kaya pag binuksan mo daw yung cabinet ng babaeng Pilipina na kapag-asawa ng foreigner, puro plastic kaya yung tapon yung plastic. Ang tingin ng iba, basura. Tingin ng iba ay mahalaga para sa kanila. Pero yung tao, mga kapatid, yung plastic magagamit mo ulit. Yung tao, ang ideya nito is, ano pa kasi ang meron sa tao? Bakit pahalagahan ng Diyos? Simply wala. Kung ako ang Diyos, I'll just make another Adam. Gagawa na lang ako ng bagong Adan. Di ba mas madali yun? Mamili ka. Kaya mo namang gumawa ng isang Adan. Bakit? Ilang minuto ba ang kailangan ng Diyos to make an Adam? Does God kailangan ba sa Diyos ng isang buwan para gawin ang isang tao?
And dali-dali pa ng materialis na pinaggawan sa tao. Ang tao ay galing lang sa alabok o gano'n lang kadali. Di naman siya nangailangan ng special equipment. Nagagawa siya ng buto, nagagamit siya ng mga bagay-bagay at iba pang mga bagay simply to create or build something. Sa bahay, pag magbibuild ka, kailangan mo ng mga kahoy, kailangan mo ng bakal, kailangan mo ng yero, etc., etc. Pero pag pinag-uusapan yung tao, sabi ng Biblia, galing lang siya sa alabok, is simply dust. Hindi kailangan ng maraming bagay to build or create para sa tao. Pero ang Diyos hindi siya ganon. He made man. At kahit ganon ang tao, lumabag ang tao at iniwan niya ang Diyos, God still has concern for man. Kaya kapag tutuloy po natin sa English yung verse 8, sabi niya, putting everything in subjection under His feet. Now, in putting everything in subjection to Him, He left nothing outside His control. At present, we do not see everything in subjection to Him. Nung magkasala yung tao, ito po yung naging problema. Yung pamamahala niya sa sansinukob, nag-iba. Kaya nagkaroon tayo ng maraming kaguluhan dahil sa kasalanan. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Yung pinaka-punto kasi nito is the concern of God to man. Ano yung gagawin at ginawa ng Panginoong Jesucristo para maipakita ang kanyang concern sa tao? O, tingnan niyo po yung nakasunod na linya in verse 9. But we see Him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus. O, magkaiba na po, no? Kanina sa verse 5 hanggang verse 8, ang pinag-uusapan ay tao which is lower than the angels. And then papasok ang verse 9, there is somebody, merong isang tao na magpapakumbaba lower than the angels too. Sabi na sa verse 9, but we see Him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus. Ang Panginoong Jesucristo ay nagpakumbaba lower than angels. Mahirap ba yun? Yes. Bakit siya mahirap? Gano'ng kahirap yung mahirap? Ganito yon. Siya ay Diyos, pero magpapakumbaba siya lower than the angels. Mas mataas bang nilalang ang mga anghel kesa sa tao? Yes. Kasi ang anghel tumatagos sa pader. Di naman napapagod yun eh. Hindi ka mukha sa atin. Ang dami mong problema, pag ikaw ay nag-travel, napapagod ka. Kahit na ikaw ay nakasakay sa alinuman sasakyan, napapagod pa rin. Nakakotse man kayo o naka-aeroplano, pagod pa rin kayo. Kahit 1 oras lang po yung biyahe niyo sa aeroplano, mapapagod kayo. Kahit pag may sasakyan kayo, napapagod kayo. Pag napagod ka, anong unang gagawin? Manghihina, tapos magugutom, kakain ka. Hindi po problema ng anghel yun. Pagpapasok ka sa pinto, hindi mo pintuan, kakatok ka. Ang anghel, hindi niya kailangan kumatok. Pwede siyang tumagos sa pader. Hindi niya rin kailangan ng pamasahe para pumunta sa isang lugar kasi meron siyang pakpak. Ang kerubin ay merong 4 na pakpak. Ang seraphim ay merong 6 na pakpak. Kaya kaya niya lumipad. Tayo, hanggang tatalon-talon lang. Yun lang yung kaya natin. Yung limitation natin ay sobra. Kaya ang Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos. Nilikha niya ang lahat ng bagay, tapos magkakatawang tao siya. At sa kanyang pagkakatawang tao, ilalagay niya ang sarili niya sa maraming limitasyon. Kung siya ay nasa Jerusalem, pupunta siya ng Galilea, kailangan niyang lakarin yon. Kung tatawid siya ng ilog, ng lawa, kamukha ng Sea of Galilee, kailangan siya magbangka. Pwede naman siya lumipad eh. Kaya na bang lumipad ni Jesus Christ? Yes, naglalakad nga sa tubig eh. Hindi naman yung naglalakad sa tubig, parang nanonood kayo ng Chinese film, yung may tumatakbo sa tubig, nakatali po yun. Sabi na, yung galing na, tumatalo
Si, si Jet Li, tumatakbo pastor sa tubig. Tsaka si Sammo Hung. Hindi, nakatali yun. Niloloko kayo. Tapos, alam mo yung nung sa camera lang ginagawa, yung sinusuntok tapos lilipad. Yung karatista tapos susuntokin niya, kakaratay niya, lilipad ng malayo. Pinagluloko tayo ng camera, hindi naman totoo, tinatali lang, tapos hihilain. Si Jesus Christ, kaya niya yun. Lumakad talaga sa tubig, yes. Pinakita po sa Matthew. Naglakad sa tubig. Pwede siyang hindi magutom, yes. Pero nilimit niya ang kanyang sarili. Kung ano yung limitasyon ng humanity yon ng tao, ginawa niya po yon. Para saan? Ang sabi niya, crowned with glory and honor because of the suffering of death. Ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para kanino? So that by the grace of God, He might taste death for everyone. Si Jesus Christ ay nagkatawang tao, bumaba sa balat ng lupa, na ipanganak sa balat ng lupa, simply to die. Para maging substitute ng mga tao. Kaya nung ang Panginoong Jesucristo nandun sa krus ng Kalbaryo, bakit siya sumisigaw, my God, why have you forsaken me? Alam niyo bakit? Bakit niya sinigaw, Panginoon, Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Para parusahan siya ng Diyos doon sa krus. Na yung parusa ay para sa mga taong may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Para yung parusa na dapat sa iyo, ibibigay niya at binigay niya kay Jesus Christ doon sa krus. Yung galit ng Diyos sa iyo, ibinuhos niya lahat doon kay Jesus Christ nung nando siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya pag inaalala natin, Pastor, when celebrate the birth of Christ, alalahanin niyo yung naipako doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo yon. Yun kung paniniwalaan mo yun. Yung galit ng Diyos ibinuhos sa Kanya. Kaya siya yung substitute. Kaya sabi niya, He might taste death for everyone. Kaya minsan nakala natin, namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Ganon kasimple? Hindi po. Sabi po ng Tagalog, subalit alam nating si Jesus, bagaman sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Ating masakit Naipanganak ka sa balat ng lupa, alam mo mamamatay ka after 33 years. Kayo, kung alam niyang mamamatay kayo after a month, anong gagawin niyo? Bigla niyo nakausap yung doktor, Oy, sir, ma'am, 1 month ka na lang. Anong gagawin niyo sa isang buwan? Kung 1 month ka na lang. Si Jesus Christ dumating sa balat ng lupa, alam niya yun. Nagsimula ang kanyang ministry for 3, nung gawin niya ang kanyang ministry for 3 years, alam niya, pagkatapos ng 3 years, papatayin siya doon sa krus ng Kalbaryo, parurusahan siya ng mga tao, parurusahan siya ng Diyos, ng parusang higit sa inaasahan ng sinuman. Bakit? Kasi ang nakalagay sa aklat ng Roma is, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung meron kang 10 kasalanan na nagawa sa buong buhay mo at nanampalataya ka kay Jesus Christ, 10 kamatayang parusang binigay ng Diyos para sa Kanya, para sa iyo pa lang. Kung merong 10 milyong mga tao na merong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung merong 10 milyong kamatayan, kung tigi-isa lang kasalanan doon sa buong buhay nila, 10 kamatayang parusang binigay ng Diyos o 10 milyong kamatayang binigay ng Diyos para sa Panginoong Jesucristo.
China pa lang, meron ng 100 million na mananampalataya. Mas marami kaysa mga Pilipinong Kristiyano, ano? Kasi 110 million lang ang populasyon natin eh. Dami, no? Kaya isipin po natin to, ganong kabigat ito. Kaya pag inaalala natin, birth of Christ, kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, tandaan po natin yung kaligtasan natin sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ was born to die on the cross for you. Pero minsan, ayaw manampalataya ng tao. Ayoko. Magpapakabuti na lang ako. Kayo po yung bahala. Siguraduhin yung wala kayong magagawang kasalanan kahit isa. Kalawang dahilan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating sa balat ng lupa para siya ay maging mayakda ng kaligtasan natin. Verse 10. For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. Mga kapatid, ang salitang author ay meron dalawang kahulugan. Yung isa ay pioneer. Sa Tagalog, mayakda po yung paggamit. Yung isang pakahulugan po niyan ay leader. Kung familiar kayo sa salitang trailblazer, yun po yung isang pakahulugan po ng author. Pero anong kahulugan ng author dito? Sa aklat po ng Hebreo. Ayon sa iba, yan daw ay patungkol siya ang nagpasimula ng ating kaligtasan. Para sa akin, ang kahulugan po ng author dito, kamukha po nung nakalagay sa Hebrews 12, ay patungkol po yan sa pangunguna ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay pananampalataya ng mga mananampalataya. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nito, ang ating Panginoong Jesucristo ang nanguna na makaranas ng suffering sa balat ng lupa at makatapos perfectly. Hindi po ito yung pagsisimula ng kaligtasan sa buhay ng mananampalataya. I stand on that, hindi po yun ang aking tayo. Ang tayo ko dito, si Jesus Christ ang nauna at nakatapos ng lakarin sa pananampalataya na nakatapos ng perfect. Hindi siya nagkamali, hindi siya nagkulang sa landasin na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga linagay lang po dito is perfect through suffering, not death. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Ang kahulugan ng author of salvation, hindi yung nanguna para bigyan kang kaligtasan. Pero totoo naman po yun. Pero ang pagkakagamit po ng teksto dito, siya yung nauna at nakatapos sa pananampalataya, sa lakarin sa pananampalataya na perfect at hindi po siya nagkamali kahit minsan. Yun po yung ibig sabihin ng author of salvation. Ang tawag ng iba is trailblazer. Ano pa ang dahilan? Bakit dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa balat ng lupa? Ituloy po natin. Verse 11. For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating sanctifier. Naglilinis ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Buksan niyo po yung mga Bibles niyo sa Hebrews 10, verse 10. Ang pag-aalay sa lumang tipan, sa lumang panahon, ito pag-aalay po ng mga hayop. Para sa ganon, sinasabi nila meron kang kapatawaran sa kasalanan. Pero ang totoo nun,
Ang pag-aalay po ng hayop ay pagtatakip lang sa kasalanan ng tao at hindi siya nalilinisan. Ang Hebrews 10, iba ang kanyang pakahulugan. Okay, sisimulan ko na po sa verse 5, ang Hebrews 10. Consequently, when Christ came into the world, He said, "Sacrifices and offerings you do not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure." Then I said, "Behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scrolls of the book." When he said above, "You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings. These are offered according to the law." Hindi daw talaga nalulugod ang Diyos sa mga alay ng mga hayop. Pero saan nalulugod ang Diyos? Ito po yung nakalagay. Susunod, verse 9. Then he added, "Behold, I have come to do your will." He does away with the first in order to establish the second, and by that will we have been sanctified. Tayo ay nalinisan sa pamamagitan through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ang mga mananampalataya ay nalinisan sa pamamagitan po ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Bless ko basahin sa Tagalog. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at ito'y sapat na. Noong ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, para tayo ay malinisan at maging malinis sa harapan ng Diyos. Then Jesus Christ is our sanctifier. Hindi lang yon, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay pangunahan sa kaligtasan, para tayo ay pabanalin. Hindi lang po yun. Ulitin po natin ang verse 11 ng Hebrews chapter 2. Hebrews 2, verse 11. For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them brothers, saying, "I will tell of your name to my brothers. In the midst of the congregation, I will sing your praise. And again, I will put my trust in him. And again, behold, I and the children God has given me." Basahin ko po sa Tagalog yung unang linya. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal ng pinapagbanal. Kaya't hindi niya kinahiyang tawagin silang mga kapatid. Mga kapatid, ang lahat po ng may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang tawag ng Panginoong Jesucristo sa kanila ay brothers. Kapag yung kapatid nyo ay sumikat at merong ginawang matinong bagay sa balat ng lupa, hindi nyo pinagyayabang. Hindi ko po alam sa inyo. No? Ako mayabang ako pag pinag-usapan namin yung kuya ko. Pagka pinag-usapan yung football, yung kuya ko magaling. Para sa akin. Kapatid ako eh. Proud brother ako pag pinag-usapan yung football. Dahil yung kuya ko, alam ko, magaling. Ang tawag sa kanya ng mga kasama niya sa Tarlac ay kabayo. Dahil kapag sumipa yung kanan niya, kasing lakas ng sipa ng kaliwa. Kaya pwede siyang magsipa ng bola sa gilid na kanan, pwede rin siya sa kaliwa kapag wala yung tagasipa nila sa kanan. Kaya pag nag-usapan yung football, kapatid ko yun, pagka naglalaro. Paano kung si Jaworski kapatid mo? At naglakad kayo? Di mo ipagyayabang. Kaano mo si Jaworski? Uy, tol ko yan.
Kapatid ko yan eh. Diba? Paano yung nag-board exam kapatid mo yung nando sa top notcher? Siya yung number 1. Bar exam. O tapos apelido mo kapares na kaparehas. Tatanungin ka ng mga chismoso, di ba? O, kaano-ano mo yung top notcher? Anong sasagot nyo? Kuya ko yan. Ate ko yan. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, ang tawag sa iyo, bro or sis. Alam mo paano kalaking factor nun? Wala kang halaga, wala kang kwenta. Ang kailangan mo lang, ang ginawa mo lang, inanampalataya ka kay Jesus Christ sa pambayad mo sa iyong kasalanan. Tapos ang itatawag sa iyo ng Panginoong Jesucristo ay bro or sis. Di ba si mga magtotropa, ang tawag niyo sa tropa niyo, bro, tsaka sis. Di kayo magyayabang. Pero si Jesus Christ with His great attributes sa kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo para tawagin kanyang kapatid. What a great humiliation from the Lord. Hindi lang yan mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao para siya maging conqueror. Verse 14. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. Basahin ko po sa Tagalog ang verse 14. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay magupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para talunin ang diablo. Nakapropesiya po yan sa aklat po ng Genesis chapter 3 verse 15 na yung babae at yung ulupong maglalaban, yung binhi ng ulupong at binhi ng babae maglalaban. Yung ulupong at yung binhi ng babae maglalaban. Pero yung ulupong tutuklawin niya ang binhi ng babae, pero yung binhi ng babae yuyurakan o dudurugin ang ulo ng ulupong. At ang tanging makakagapilang sa ulupong ay ang Panginoong Jesucristo. At kailangan niya magkatawang tao. Bakit? Kasi tao ang gusto niyang tulungan at iligtas. Alam niyo gaano kabigat yun? Alam niyo ba na ang mga anghel nung sila'y nagkasala sa Diyos, kumampi kay Satanas, yung laksa-laksang anghel? Huwag kayong magtaka bakit maraming evil spirit sa mundo. Dahil maraming kumampi kay Satanas at lumaban sa Diyos. Ang tawag po ng pahayag ng Revelation is laksa-laksa. That is 10,000 upon thousands. Ganong karami po yan. Lahat ng nagkasala na yon, hindi yan babayaran at binayaran ng Diyos sa kanilang kasalanan. Nung si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang binayaran lang niya at yung kanyang dugo at katawan na inialay sa Diyos para lang sa tao. Para lang sa alabok na walang halaga. Pero tinalo ni Jesus Christ ang diablo. Para tayo, di tayo takot sa kamatayan. Pastor, di ka ba takot mamatay? Iba po yung definition nito. No? Lahat tayo takot sa kamatayan. Walang hindi. Kaya hindi natin kayang saktan ang sarili natin. Pero, ito yung nakakatakot. Kapag namatay ka, saan ka pupunta? Makakapiling mo ba ang Diyos? O makakapiling mo ang diablo
sa kumukulong asupre. Kapag wala kang pananampalataya kay Jesus Christ, makakasama mo ang dyablo sa walang hanggang kaparusahan ng Diyos. Ito maganda, ang tao may chance. Ang anghel wala. Kapag ang anghel nagkasala sa Diyos, sa pagdating ng dulo ng panahon, pupunta yun sa impyerno at kumukulong asupre. Ang tao, habang nabubuhay, may pag-asa. Kaya naririnig nyo ngayon na mensaheng ito. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para gapiin ang diablo para sa iyo. Ika-6, verse 16. For surely it is not angels that He helps, but He helps the offspring of Abraham. Ulitin ko po yung mga linya. Nagkagulo ang mga tao dahil sa kanilang mga pakahulugan na maraming linya ng Biblia. Ang English po ay gumamit ng tamang pronouns. O tamang pronoun. Ngayon nawawala na yung pronoun. Hindi na nila alam kung lalaki sila, babae. Kasamaan po yun. Pastor, hindi ko na alam kung lalaki ako o babae ako. Madali lang po yun. Pumunta kayo sa doktor, sasabihin niya sa'yo, ayon sa science, ano ako? Pag hindi niyo pa po alam, gusto niyo ng science, dali niyo po sa doktor, sa matinong doktor, sasabihin niya sa'yo kung ikaw ay lalaki o babae. Alam niya naman ang babae at lalaki. Pero dito tingnan po natin. Mamaya ko sasabihin bakit ko kailangan bangkitin po ito. Verse 16. For surely it is not angels that He helps. Tandaan po natin, hindi tinulungan ng Diyos ang anghel. Tao lang. Pero sino yung tutulong? Ang ginamit pong pronoun ay He. Paulit-ulit po yan. He helps. But He, lalaki ulit, helps the offspring of Abraham. Therefore, verse 17, He, pangatlo na yan, had to be made like His brothers in every respect so that He, apat na, might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of the people. Because He Himself has suffered, when tempted, He is able to help those who are being tempted. Bakit ko pinupunta yung He? Yung He na yun ay nagkatawang tao siya at tinukso siya sa lahat ng anggulo ng kanyang buhay. O ngayon, anong pinagkaiba? Ganito po yun. Lahat tayo nakakaranas po ng pagsubok sa buhay. Yung pagsubok na nakalaan sa'yo, nasa level mo lang po yun. At ikaw lang makakakaya nun sa tulong ng Diyos. Yung tukso sa inyo at tukso sa amin, hindi parehas. Magkakaiba po tayo. Kung depende na po sa maturity na nararating ng tao, yung tukso na ibibigay sa kanya, kaya ng kanyang limitasyon. Sa habag at biyaya ng Diyos, kakayanin po lahat yan. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagkatawang tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ang panunukso ni Satanas sa kanya is without limit. Kaya, sa simple at pinakamahirap na trials o pagsubok na binigay sa kanya, kinaya niya lahat ito. Ibig sabihin, lahat din ng problema natin, kaya tayong tulungan ng ating Diyos, lalo na sa ikapapatawad ng ating kasalanan. Kaya ang ginamit na isang terminolohiya dito, to make propitiation for the sins of the people. Para ikaw ay magkaroon ng kapatawaran sa Diyos sa iyong mga kasalanan. Bakit ko pinupunta ito? Bakit ulit-ulit ako doon sa He? Bakit ko sinasabi, binilang ko pa yung He? Kasi ganito po yon. Ang nakakaunawa sa lahat ng pagsubok na dadanasin ng tao
ay si Jesus Christ. He. Siya ang ating perpetual succor o tinatawag na perpetual help. Hindi she. Hindi si Mary. Si Jesus Christ. Ulitin ko po. Lilinawin ko. Ang perpetual help o perpetual succor ay hindi si Mary. Si Jesus Christ. O ngayon, pinalitan na. Ano na nangyari sa Kristyanismo? Ang perpetual help daw ay si Mary. Bakit to puro he? Kaya sabi nito, ulitin ko po yung 16 na. Hindi mga anghel ang kanyang tinulungan, kundi ang mga lahi ni Abraham. Kaya kinailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng pamamaraan. Sa gayon siya'y naging isang dakilang saserdote na mahabagin at tapat. Siya ang tumulong sa lipi ni Abraham. Mga tao may pananampalataya kay Jesus Christ. Hindi si Mary. Ngayon, sabi sa, Pastor, mali yung Mary ang perpetual help. Yes. Kasumpa-sumpa po yun. Yung kay Jesus Christ dapat inilagay kay Mary. Tama ba yun? Kung ikaw ang tumulong tapos sinabi nung tao siya yung tumulong, di kayo magagalit? Tuwan-tuwa tayo sa ayuda, di ba? Nakakuha ba kayong ham? Hindi. Wala kasi kayong ID nung politiko. Ito po yung sabi ng isang matinong politiko. Huwag kayong magpasalamat sa aming binibigay sa inyo. Alam niyo bakit? Pera nyo yan eh. Tax nyo. Pastor, kami ba lahat nagbabayad ng tax? Oo. Pag bumili kayo, babayad kayo ng tax. Pag bumili ka ng chichirya sa tindahan, nagbayad ka ng tax. Pag nagkarga ka ng gasolina, nagbayad ka ng tax. Tax plus VAT. EVAT plus 12%. Kaya nagkakarga ng gas, nagbayad na siya, may tax na nga babayaran do sa presyo ng gasolina, tapos meron pa siyang EVAT plus 12%. Babayaran mo yung pag nagkakarga ka ng gas. Kaya para yung mga ayaw magresibo, ano pong TIN number ninyo? Sabi niya. Kumikita kasi siya doon eh. Pag hindi ka humingi ng resibo, doble ang kita nung tindahan ng gasolina. Yung tax na dapat mong ibibigay sa gobyerno, hindi niya bibigay sa kanya yon. Therefore, get a receipt, lalo na sa gasolina. Kahit saan kayo bumili ng chichirya, nagbabayad po kayo ng tax. Kasi yung pinagbilan nilang grocery store, nagbabayad ng tax. Kaya kayo, nagbabayad ng tax kahit bata kayo. Kaya sabi nung matinong politiko, huwag kayong magpasalamat pag binibigyan namin kayo ng ayuda. Kasi pera nyo yan, binalik lang namin. Intindihan niyo po. Pero kung makahingi tayo ng ayuda ng ham, tapos hindi ka binigyan, masama yung loob natin kasi tax mo yun, hindi ka binigyan eh. Alam niyo yun? Paano kung ikaw yung nabigay tapos ibang litrato nilagay doon sa ham? Ay, pataham ako ng ham. Ham kasing sinabing pamimigay ka doon sa amin. Alam niyo yun? Ngayon, si Jesus Christ ang tumutulong sa tao. Bakit pilit nila sinasabi si Mary ang perpetual help? Hindi ba iniinsulto si Jesus Christ doon? Si Jesus Christ ang tumutulong. Bakit si Mary ang perpetual help? Tas kalaki-laki pa nung nakasulat. Babae, sabi nito, he. Bakit babae ang pilit na tinatawag na perpetual help? Yun po yung paglalayo sa atin sa Biblia. Pero tandaan nyo to, kapag ikaw ay mananampalataya, si Jesus Christ ang perpetual help mo.
Tingnan niyo to mga kapatid. Nahihirapan ka ba sa buhay sa iyong pananampalataya? Sabi po ng Hebrew, you have a bro, Jesus Christ, who will tap your shoulders anytime at kaya kanyang tulungan sa lahat ng pagkakataon. Kung ikaw wala pang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tandaan mo to, walang nagbayad pa para sa iyong kasalanan. Walang pumalit sa iyo sa krus ng Kalbaryo sa kaparusahan ng Diyos. Wala kang kapatid na Jesus, Jesucristo, na lagi kang tutulungan. Walang tutulong sa iyo sa lahat ng problema mo katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggat hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan at nananampalataya kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Marami pong salamat sa aming Panginoong Jesucristo. Hindi man kami karapat-dapat, pero binigay niya ang buhay niya para sa amin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Marapat lang na lagi kami magpasalamat. Higit sa lahat, lagi kami magsumamba at maglingkod sa Kanya at sa inyo. Dahil hindi man kami dapat bigyan ng kaligtasan, binigyan niyo pa rin kami. Tulungan pong bawat sa amin na malubos ang pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo upang kami masama din sa kaligtasan na binibigay ng aming Panginoong Jesucristo. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, tutong lahat ang aming dalangin. Amen.